Hello, welcome to Libra, Philippines. So this is for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate for you. Para sa personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. Let's start your reading, Libra. This is for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Ayan. So anyway, please do comment down below. Huwag kayo mahihiyang mag-comment. Kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin, guys. Nagpapakita ng malaking suporta. So, sana po mag-comment kayo sa baba. 9 of Coins. I like this. I like this energy, Libra. Queen of Coins. Ayan. 2 of Coins. And the The Emperor. Ayan. 8 of Coins is at the bottom of the deck. Sa usaping pera, maganda yung sinasabi dito. There's priorities na inuuna mo ngayon, which is nagbibigay sa'yo ito ng success. I feel like mature ka na ngayon kumpara sa dati. Mas pinaiiral mo ngayon yung energy mo as a leader with the Emperor. So, you are the authority here. So, dahil dyan, mas nakaka-build ka ng structure, yung mas makakapagpa-tibay sa'yo. I feel like you also look good. And at the same time, ikaw yung tipo ng tao na tatanda kang maganda, babae man or lalaki. Kasi marunong ka mag-ayos sa sarili mo. Alam mo yung maayos, alam mo yung maganda sa sarili mo. And with the 8 of Coins, you are actually workaholic kind of person. Mas nakaka-benefit sa'yo or mas na-achieve mo yung goals mo kapag ikaw yung if there's someone na nagbibigay ng motivation sa'yo, like if there's a person na magsasabi sa'yo na mas maganda ganito gawin mo, or sabihin na in a way na ipapakita mo sa kanya na hindi, mas maganda ganito ang gagawin ko, yung parang gano'n, tapos papatunayan mo talaga sa kanya na hindi, mas tama ka. I feel like it's kind of challenging. Pero yung way na dahil na-challenge ka, mas nag-i-improve ka, mas naibibigay mo yung best version ng sarili mo. So, maganda yon. Yeah. I will not take this. Masyadong marami yung nalaglag. Tell me more, Spirit Guides, Angel Guides. Ano pa yung mga messages for Libra? 8 of Coins is here. Yeah, about work talaga, no? So, pagdating sa work, no, the 10 of Coins is here. This is money. This is, I can see financial security. Yung iba, may mga mamanahin pa dyan, no? Napakaganda ng sinasabi dito. Meron ng mga taong nag-iisip na pamamanahan ka. So, that could be yung, magulang mo, pwedeng ganon. Yung iba, no? Pero yung sasabihin ng iba na hindi, wala sila may bibigay sa akin, wala mamanahin. This is not your reading. So, take only what resonates. Kunin mo lang yung mga magre-resonate. Okay. Well, anyway, yeah, there's someone here na talaga nakasupport sa'yo. Lalo na kung ikaw ay feeling down, sobrang nalulungkot. Someone here is nandyan lang para tulungan ka or nandyan para intindihin ka. You do have here the Knight of Wands. 2 of Cups is here. Yeah, I feel like you are fearless. Wala kang kinakatakutan. And you are also a risk taker. The Lovers is here. Wow. Meron din ako nakikita ditong person na parang gusto niya makipag-partnership sa'yo, which is pwede naghihintay lang siya ng tamang timing kung kailan gagawin ito. And maybe with the Queen of Swords, either one of you ay nagiging mailap or maybe may pagka-cut off na connection. I don't know, yung iba may related sa love yun So, sana kukuha natin, pwedeng may gusto makipag-partner sa'yo, and then pwedeng may kinalaman din sa love. So, pwedeng, if you do have a business, especially for some of you, pwede nakakita ko ng bungo. I don't know, something to do with bungo. This could be your reading. Pwedeng meron kang suot ngayon na may skull. Alam mo yun. Anyway, itong person na ito with the Queen of Swords energy, mailap pa siya at saka mabagal. Napaka-slow niya. Pero iniisip ka na nitong person na ito na parang
Yeah, this person is in hermit mode. Virgo energy. Nagtatry pa lang siyang mag-research or what. There's a soulmate energy sa inyo, but nakikita niya there's a potential na gusto niya makipag-partner sa'yo, because also at the same time, meron kang energy na parang you are already secured. Kumbaga, kumbaga sa bangko, no? Parang mag-open ng account. Ganun, parang mag-open ng account tapos sasabihin na itong taon to parang gusto ko, ay itong bangko na ito, which is you are the bangko. Na parang nakikita ko sa kanya yung potential na pag dito ako nagtiwala ng finances ko, ay malaki or lalago ang pera ko dito. Kumbaga malaki ang tiwala sa initong tao. So gusto niya ng partnership with you. Iniisip niya na yon. Okay? And yan, sabi ko nga, yung iba may kinalaman sa love, yung iba wala naman. But well, take only what resonates. Wait lang guys. Kung may naririnig kang ingay sa background, pagpasensyahan mo na lang ha. Hindi ko kasi talaga kokontrol ang background. So, yeah, let's get messages for Libra pagdating sa love, spirit guides, angel guides for Libra pagdating sa love. You do have here the Ace of Coins, the Fool. Oh, wow. Ace of Coins and the Fool. I don't know if you're dealing with a Virgo kasi parang familiar yung energy na nakukuha ko. Familiar siya. So, it feels like a Virgo. Which is yun pa lang yun na gagawan ko ng reading. So, pareho yung energy na nakukuha ko. Yeah, Knight of Swords is here. High chance that you are dealing with a Virgo. Wait lang, guys. Natanggal ko kasi yung buhok na ano, pero kasi may fan ako dito sa tabi ko na bumabalik lang. Wait lang. So anyway, inom lang akong tubig. So ayan. I don't know kung may ending ba na nangyayari sa inyo ng person na ito. Two of Wands is here. Five of Cups, the Empress, and the Two of Wands. This person is planning something. I feel like ito ay sabi ko nga kanina, no, pwedeng a new beginning, some kind of a new beginning na pwede may kinalaman sa money. And this person, hindi mo siya maiintindihan eh. Parang, bigla na lang siya dadating sa buhay mo na hindi mo maintindihan bakit. Ano mang gusto nitong taong to? Itong person na ito is hindi siya, alam mo yun, pabigla-bigla. And magugulat ka na lang na itong new beginning with this person ay pwedeng hindi mo ina-expect. And yung energy mo is that parang you don't care. Wala kang pakialam. Because you are focusing sa iyong personal growth, personal power. Itong person na ito is, it might be this is you, na you are unwelcoming changes sa buhay mo for now. Kumbaga, okay ka na kung nasaan kay growth na lang. Pero pagdating sa love, ayaw mo ng changes sa ngayon. Ayaw mo ng pagbabago muna. I feel like you do have a lot of trauma, you do have a lot of kinaya mo, alam mo yon, yung parang sa tagal-tagal na panahon, kinaya mo yung ganyan. And then, there's this person na parang bigla na lang susulpot para tulungan ka na hindi mo naman kailangan ng tulong kasi kinaya mo nga. So that's the energy. Yung iba may kinalaman sa love or what. Pero yung iba, I'm sorry, yung iba pwede may kinalaman sa money related new beginnings. So pwedeng sabi ko nga kanina, 'di ba, regarding do sa partnership, pwedeng may connected na love doon. So anyway, what will happen, or actually hindi yung ano natin is the advice. What is the advice for love? For it feels like you're a cross watcher. Nakakuha talaga ako ng Virgo energy. So I don't know if you're a cross watcher. Yan. Anyway, pagdating sa love, the advice for you, Queen of Cups, the High Priestess, the Hanged Man, the Queen of Swords, Knight of Coins, and the Knight of Wands. Sorry, Nine of Wands. Wala. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. The Hanged Man is here. The High Priestess, Queen of Swords, and Knight of Coins.
Anyway, dito sa advice dito is that I feel like you need to surrender. You need to surrender sa bagay na hindi mo sure kung ano yung mangyayari. Just, be honest sa kung ano talaga yung gusto mo. Na although medyo magiging mahirap or mabagal para sa'yo, um, like, if this is a soulmate or twin flame connection, meron tayo tinatawag kasi na runner and chaser energy. So, if you keep on chasing or running, so kung lagi ka nang tumatakbo or naghahabol, dito sa person na ito in the past, like, it's time for you na to stop. Pahinga na. Like surrender mo na. Kung dadating siya din, dumating siya. Just be there. You know, wag na ikaw yung, kumbaga kung ikaw yung naghabol noon and then siya naman yung lalapit, wag ka na tumakbo. That's the energy. Kasi nakakapagod. I'm feeling a lot of pagod na energy ngayon. And allow this person na i-improve, like ikaw or yung buhay mo kasi I can see a lot of positivity actually sa taong ito, and I feel like a lot of awakening ang nangyayari. So kung ano man yung mga nagawa in the past or nangyari sa buhay mo in the past na hindi maganda para sa'yo, it's time for you to forgive. Kalimutan yon at patawarin mo na lang yung mga hindi magagandang past na nangyari sa buhay mo. Thank you for watching, guys. I love you all. Hopefully, nakarelate ka, nakaresonates ka. And please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV Virgo Philippines, Tapit Hapon TV Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all. Bye-bye.